Yung magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa channel ko na Paring RJ TV. Palakpakan! Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Okay pa ba tayo dyan? At gusto ko lang magpasalamat nga pala sa SMNI sa, yun nga, di ba? Kahapon. Ang lupit, ang lupit. Gusto ko magpasalamat sa SMNI dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maging co-anchor o maging anchor ng SMNI. Ewan natin, mamaya baka nandyan ulit tayo. Maraming salamat Banateros, syempre sa Banateros Brothers, sa ating mga kasama. Maraming salamat Boss Bay, Master Judea, Jay Gibara, Coach Oli at syempre ang boss natin si Banat Bay. Palakpakan. Medyo nag-a-adjust pa tayo mga pare kasi syempre bago lang tayo dun, tsaka nakakahiya, alam mo naman. Bago-bago pa lang tayo, so wala pa tayong idea masyado sa mga galawan. Pero nakakakaba pala, no? Isipin mo pag nandun ka. Medyo nakakakaba pag nandun ka na nakaupo. Kaya minsan may mga nabablanko talaga eh. Mapapansin nyo sa ibang mga program. Nabablanko talaga pag nandun na sa harap. Siyempre, bigla kang hindi mo alam sasabihin mo. Ako nga, nabablanko rin ako kahapon eh. Pero nairaos naman natin. Palakpakan tayo dahil dyan. At siyempre, maraming salamat sa Panginoon. At wala nang iba tayo dapat pasalamatan, talagang siyang dakila sa lahat. Yun, and meron tayong balita. Actually, matagal na to mga to, pero banata ulit natin. Ito lalo na to si Mr. Marcos, na hindi mo na alam kung ano-ano na talagang sinasabi, kung ano-ano nang pinagsasabi. Parang init. Anyway, sobrang init naman talaga ngayon. Kaya pagpasensya nyo na pag natunaw-tunaw ako dito, mainit talaga. So ito nga si Marcos kasi is meron siyang sinabi nung speech niya, yung kampanya ba yun, mamaya panoorin natin. Bigyan ko lang kayo ng idea kasi sinabi niya doon, mga daw, tira-tirang ang sisig daw, tira-tirang parte ng baboy. Tira-tirang parte Hindi yan tira-tira, sir. Ewan ko kung kumakain siya nito pero kayo ba mga pare, alam ko, mga Banateros, paborito natin yan, sisig. Siyempre, hindi mawawala sa inuman yan, sisig. Nako. Pag may sisig talaga naman, pag may kasama kang yung madaming kumain, ginagawang kanin yung pulutan. Kulang na lang, bigyan mo ng kanin tapos, sir, kumain ka na. No, di ba? Sigurado ako, meron kayong mga kakilalang ganyan. Yung mahirap kasama sa inuman kasi yung ginagawang mukbang yung inuman. Mahirap kasama yun. Imbis na isang order ka lang tapos makakarami kang beer na isang order ng pulutan tapos makakarami ka ng beer, wala na talaga. At gusto ko magpasalamat kay Boss Dada sa panlilibre sa akin ng wings kahapon. Lupit. Grabe. Ay nako. Anyway, nandyan siya sa pumating siya ngayon sa House of Representative hearing sa mga fake news na vlogger. Fake news na vlogger daw. Sabi ko nga kay Boss Dada, boss, ka na lang, pagdating mo doon, mag-sorry ka kaagad. Para wala na silang masabi. Anyway, sige, umpisahan na natin to para matapos na tayo agad. Sa Pampanga, natikman natin lahat ang sisig. Okay. Mula sa tira-tirang bahagi ng baboy, nakagawa ang ating mga kabalen ng isang obra na naging pambansang paborito. Dadagdag ko dyan, hindi lang pambansang paborito. Sumikat na ang sisig. At kung ano-ano, kung saan-saan ka po. Sa Amerika, lalo.
Yung mga Amerikano, alam na nila yung sisig. Paborito na nila. Kaya makikita natin, ang pagkain Pilipino, kahit sa mo dalhin, kung tayo ba ay nasasarapan, kung dadalhin mo kahit saan lugar, eh, ang dami naman Pilipino, pinapakilala na. Hindi ko alam kasi, sige, umpisahan ulit natin yan mamaya. Pero, alam nyo, lumalabas yung pagiging matapobre ni dito ni boss ni Mr. Marcos. Kasi, hindi naman tira-tira yan, sir. Hindi ka muna kasi mag-research muna bago ka magsalita ng kung ano-ano. Hindi ka muna yung mga research team mo, sana mo muna, tawag dito, mag-research muna kayo patungkol dyan. Sa sisig. Eto alam nyo ba ang pinagmula ng sisig? Aksidente lang yan. Kasi ganito yan, hindi naman yan sa tira-tira. Ito kasi yan, nung panahon kasi ng hapon, hindi ko alam. Basta matagal na panahon, bago maumpisa yung sisig. Ang ginagawa kasi ng ating mga Pilipino, yung mga Pilipino natin noon, is yung sisig is yung mga karne ng baboy, yung mga laman loob, tinatapo na yan. Tinatapo na ng iba yan. Siyempre, ang Pilipino kasi is masasabi natin ayaw magsayang, ayaw magtapon. Kasi sayang pwede pa naman daw gamitin. Kaya ang ginawa nila, nilinis nila, pinrito nila, niluto nila. Excuse me. Tapos yung ulo ng baboy, ang ginawa dyan, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pinutol-putol, hiniwa-hiwa, tapos, tawag dito, iniihaw. Iniihaw ni Aling Lusing ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Sa Pampanga. Siya nagpasimula daw ng sisig niya. Inihaw niya, tapos pinagtatad niya, tapos pinagsama-sama niya, nilagyan niya ng kalamansi, nilagyan niya ng sili, tapos natikman nga nung mga, binenta niya sa sa kapitbahay kasi may restaurant siya binenta niya doon, natikman nung mga kapitbahay niya o yung mga parokyano niya. Ayun, doon nagsimula ang sisig. Pero hindi yan tira-tira kasi yung ulo ng baboy mismo, yun yung mga pinaghihiwa niya tapos tinadtad niya, hindi yung tira, sir. Ano bang tira? Ang tira-tira, ang sinasabi mong tira-tira, yun yung mga na naluto na o sabihin na natin na ihain na doon tapos tsaka gagawing sisig. Tsaka iluluto ulit, i-recap, gano'n. Although may gumagawa nun pero hindi yan ganyan, sir. Hindi yan ganyan yung sinasabi mo na tira-tira. Masyado kang minsan kasi boss, masyado kang yung salita mo lumalabas yung pagiging mayabang at matapobre mo Kasi nga naman lumaki ka sa karangyaan kaya hindi mo alam. Yan ang problema mo. Sana dapat yung mga nagre-research sa'yo o yung mga gumagawa ng script mo o ng ng speech mo, sana ayusin nyo naman. Nagmumukhang tanga yung presidente dahil sa inyo 'Di ba? Kung sana saliksik muna kayo ng katungkol dyan sa sisig, hindi magmumukhang tanga to. O pwede rin sigurong walang script yan, lumabas na lang sa kanyang bibig na tira-tira nga yan. Tira-tirang bahagi ng baboy. Napakalupit. Ano tira-tira? Yung ulo nga nililitsyon, di ba? Tira-tira ba yun? Sa Pampanga, natikman natin lahat ang sisig. Mula sa tira-tirang bahagi ng baboy, nakagawa ang ating mga kabalit ng isang obra na... O, kita mo tuloy si ma'am medyo... Hindi naman tira-tira yan Ewan ko kung sino to hindi natin kilala yan si ma'am. Parang, hindi naman tira-tira yung naging pambansang paborito. Dadagdag ko dyan, hindi lang pambansang paborito. Sumikat na ang sisig. Pinipilit kasi nitong mama na to na maging makamasa, hindi niya kaya Lumalabas yung pagiging mayaman niya dyan sa sinasabi niya.
At kung ano-ano, kung saan-saan ka sa Amerika, lalo. Yung mga Amerikano, alam na nila yung sisig. Paborito na nila. Kaya makikita natin, ang pagkain Pilipino, kahit sa mo dalhin, kung tayo ba ay nasasarapan, kung dadali mo kahit saan lugar, ang dami naman Pilipino, pinapakilala nila yung pagkain Pilipino, laging napaka-popular ng ating kinakain. Ang ang lalim nung pagkakaano mo sir Ang lalim talagang hindi ko maarok. Yung lalim ng mga katagang binitawa mo. Wala eh. Kahit anong gawin niya talaga hindi talaga lalabas yung pagiging masa. Gusto niya maging masa. Gusto niya maging makamasa. Hindi talaga lalabas kasi mayaman ka nga. Huwag mo na ipilit, nagmumukha ka lang tanga talaga, sir. Sa totoo lang. Nagmumukha ka nakakahiya. Pero mo, sinabi mo, tira-tirang parte? Ano yun? Baboy. Bastos talaga eh. Di man lang yan ni-research na ito po ay ang sisig ay mula gawa sa diba? Kaya nabuo ang sisig dahil sa gutom ng mga Pilipino at sa diskarte ng mga Pilipino. Ganun. Dahil sa diskarte ng mga Pilipino ay nabuo ang sisig na kinaaaliwan ng mga ibang lahi mula sa iba't ibang bahagi ng parte ng baboy. Hindi ganun sana, sir. Iba't ibang bahagi, hindi yung tira-tiran. Ay, nako. Kayo mga pare, ano bang masasabi nyo dito? Ako, masasabi ko dito, wala talaga tong nama na to. Tira-tira ang putya. Sorry. Ginagawa naman yan. Ginagawa naman yung mga tira-tira na yan. Pero hindi yun sa Pampanga. Ginagawa yan sa bahay siguro o yung mga tira-tirang handa. Ganun. Gagawing sisig. Para may ipulutan sa Alam nyo kasi sa mga makwento ko lang sa mga probinsya kasi ganyan ang ginagawa, 'di ba? May handa. May mga handa 'yan. Syempre, pag hindi yan naubos, sayang kung tatapon nyo. Minsan nire-rep yan tapos yung iba syempre may mga darating pa na bisita na hindi nakarating nung time na 'yon, nung gabing 'yon. Kinaumagahan darating. Syempre mamayang gabi may inuman na naman. So ang gagawin dyan sa mga handa na yun, huhugasan, iihaw, tsaka tatadtarin. Yung iba nilalagyan ng mayonnaise, yung iba kasi sa Pampanga yata utak yata ang nilalagay dyan o atay. Hindi ako sigurado pero dito sa ibang lugar, especially sa Manila, ang sisig nila dito ay may mayonnaise. So pamalit yata nila yun sa utak. Pero sa probinsya, ganun ang ginagawa. Basta sibuyas, lalagyan ng mayonnaise, iniihaw, tapos piniprito. Ganun ang ginagawa. Ayun pwede mo sa tira-tira yun. Tira-tira yun. Pero yung sasabihin mo, yung sa Pampanga, kaya nakagawa tayo ng sisig dahil sa tira-tirang hindi pa pwede yan, sir. Medyo bastos ka nga. Unang-una, kung hindi ako nagkakamali, nandiyan ka sa Pampanga. O kung nasan ka man. Buti hindi ka binato dyan. Di ba? Kasi kung ganyan ang mo, nakakasakit ng puso ng yan, ng mga Pilipinong Pampanggenyo. Siyempre, pinagmamalaki nga nila yung sisig, tapos sasabihin mo, tira-tira. Baliw ka pala Anyway, play na natin tong video na to. Sige, ng isang masusing assessment. Oy, nakita nyo yun? Ang kapatid. Nakita nyo yun? Ayun Parang ang liit ko dyan, Dahil lang malaki si Boss Dada siguro, kaya nagmukha tayo maliit. Si Master Judea, nagmukha rin maliit dahil malaki si Jay Guevara. Wala akong sinasabi. Nakita niyo yan? Forma, di ba? Alam mo, tunay Nakakakabayan
Pag wala sa amin yung camera, tanong ako ng tanong kay Boss Dada dyan. Boss, ano sasabihin ko dito? Sabihin mo lang yung gusto mo sabihin. Bigay ng isang masusing assessment ang kapatid ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano nga ba ang kanyang opinyon hinggil sa mga hakbangin ng pamahalaan? Alamin ang buong detalye sa eksklusibong report ni MJ Mondihar. He does not understand. He is breaking the laws of God. Iyan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid ni dating Pangulong. Grabe, biruin mo to ha. Isipin mo 82 na yata to, 83, pero ang pag nagsalita, ano pa rin malinaw tsaka naiintindihan mo kahit English. Magigets mo talaga kung paano magsalita si Marcos pag nagsalita. Alamano. Rodrigo Duterte sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang Boss MJ, lupit ni Boss MJ dito. MJ Mondihar. Lupit. Idol yan, idol. pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong. Nito na may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. Wala ka daw wala ka daw Diyos. Marcos. Wala ka daw Diyos. To, matanda na to, pero pag nagsalita to, tignan mo, daig ka pa That's in the scriptures, the Bible says that what doth that profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul? Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba daw? BBM, kung may kaluluwa ka pa? Hey. I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Yun. Boss, mas pinili mo daw yung kadiliman kaysa sa kabutihan. Oh. Siguro nakikita naman ng mga Pilipino kung ano talaga ang pinipili ni Pangulong Marcos. Hindi na natin kailangan i-elaborate yan. Alam nyo ng lahat yan. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Alam nyo na lahat yan. Automatic na yan. Nakikita nyo na yung mga ginagawa ng mga to. Kaya yan. Mas pinili mo pa yung kadiliman kaysa sa kabutihan. Hindi natin alam bakit siya ganyan. Pero hindi na ito kasi sabi nga dun sa walang itinalaga ang basta walang itinalaga ang Panginoon na gobyerno. Basta hindi ko na masyadong alam, itama nyo na lang na hindi niya pinahintulutan. So, hindi natin siguro maintindihan ngayon bakit pinahintulutan ng Panginoon itong nangyayari sa atin. Alam niyo naman ang sabi sa scripture, malawak, malaki, hindi kaya ng tao na maintindihan ang ginagawa ng Diyos, ng Panginoon. Hindi naiintindihan ng tao yan. Kaya, sa ngayon siguro, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari itong mga bagay na to, bakit niya pinahintulutan itong Pangulo na to. Hindi pa natin alam. Maybe in the near future malalaman natin kung kaya naman pala ginawa to ng Panginoon o pinayagan to ng Panginoon para makita natin ito, para malaman natin ito. Yun. Baka yun yung dahilan. Hintayin na lang natin, wala na tayong magagawa diyan maybe may magandang mangyayari sa mga susunod na naniniwala. Dasal-dasal lang tayo sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Pero alam naman natin na may ginagawa ang Panginoon para sa atin. Hindi lang yan kasi itong administrasyon na to mahirap talaga yung nangyayari. Wala tayong magawa. So malalaman natin yan sa pagdating ng panahon. Gaya sa akin, biruin mo. Makwento ko lang since iba yung galaw ng Panginoon talaga. Since 2009 nagdadasal na ako ng Lord, gusto ko talaga magkakotse. So, hingi ng kotse. Wala naman akong lisensya. Siyempre, no pa rin. No ang sagot. No. Tapos,
Hingi pa rin ako ng hingi. Lord, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng kotse. Hiling ako ng hiling ng kotse. Wala naman akong panggas. Isipin nyo yun, di ba? So, meron akong kumuha na ako ng lisensya, no? So, Lord, bigyan mo ako ng kotse, bigyan mo ako ng kotse. Siyempre, magdadasal ka, makukulitan niyang Panginoon sa'yo, siyempre, dasal ka ng dasal eh. Ang sagot niya pa rin, no. Bakit? May lisensya ka nga, pero 1 naman ang nakalagay. Paano ka magdadrive ng lisensya kung hindi naman tama yung restriction mo? Tama, di ba? So, no pa rin ang sagot. Lord, pengi naman ako ng kotse, Paano ka bibigyan ng kotse kung wala ka namang parking? So, no pa rin ang sagot. Ang dami ng no, no? And then, itong last year, lapakan, nakakuha na tayo ng lisensya na yung restriction nga hanggang van nga yung pwede nating malay mo, no? Magkaroon tayo ng van. Kasi ang restriction natin hanggang van eh. 9-seater. Oh, ayan na si restriction yan. Excuse me. So, yun na nga. Hinimiling tayo ng kotse. Lord, pengi naman ng kotse. Ang gusto ko lang hingiin is yung 2014 na Wigo lang. Gusto ko lang yun kasi mababa yung down, mababa yung monthly. So okay na yun para sa akin. Ang kailangan mo lang naman, hindi ka maulanan, hindi ka maarawan, 'di ba? Kailangan mo lang makapunta sa point A to point B na hindi ka haggard. Kasi nung binigyan tayo ng motor, medyo haggard talaga lalo pag naulan. Kahit nakakapote ka, mababasa ka talaga. Plus, delikado pa. Basa pa yung mga gamit mo. Mahirap yun sa mga musikero, lalo na yung mga tumutugtog sa malalayo, tapos biglang uulan. Ay, basa ka talaga hanggang brief, basa. Ang masakit pa dito, papunta ka pa lang doon sa gig, basa ka na. So, pag uwi mo, tuyo ka na kasi doon na matutuyo yung yung mga damit mo pag tumugtog ka. Biruin mo, tumutugtog ka, basahin damit. Tapos, eto na nga, binigyan tayo. Medyo habaan ko lang ng konting kwento ko para ma-inspire kayo kung may inspire kayo. So, after nun, umiling tayo, nag-try tayo sa financing. 2018 ang binigay na Mirage pa nga. No. No ang sagot. Ay, bakit kaya? Tapos meron ulit, Wigo na pula, 2018. No pa rin. Bakit naman ganyan? Bakit naman? Nakaka-frustrate. Alam nyo, ang sabi ko, pag hindi pa talaga ako nakakuha ng isa pa, last na to, hindi na muna ako kukuha ng kotse. Mag-iipon na lang ako. So, yun sabi ko. May nakita tayo, ang binigay sa atin is 2020 model, palakpakan. Na Wigo, kulay gray. So, doon mo makikita na ang Panginoon ay hindi mo maiintindihan sa una kung bakit. Siyempre, mapoprostrate tayo. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa atin? Kasi unang-una, gustong-gusto natin, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, humiling ka sa akin at ikay pagbibigyan. Pero hindi porket humiling ka ngayon, bibigay na kagad. Kailangan niya muna makita yung puso mo, tsaka yung mga dapat niyang makita kasi bigyan ka ng kotse, wala ka namang kakayahang magpagas, wala ka namang kakayahang mag-maintenance, di wala rin. Masisira lang yung kotse mo. So yun, binigay sa atin yung kotse natin na doon ko naintindihan na kaya pala natagalan kasi nga pinaprocess pa ng Lord yung mga dapat kong gawin o kung yung tinitrain niya pa ako yung mga dapat pag okay na ako tsaka niya ibibigay yung dapat niyang ibigay. Ba't tawa? Palakpakan.
So ngayon, ito yung panahon na to na hindi natin maintindihan yung Panginoon. Bakit niya hinayaan tong si Marcos makaupo bilang presidente? Ang dami niyang sablay, ang daming kapalpakan, hindi natin malaman sa Panginoon kung bakit, Lord, bakit ito ang pinaupo mong presidente. Hindi natin yan malalaman ngayon. Malalaman natin yan sa future. Ito pala yung ibig sabihin ni Lord. Ito pala yung nangyari. Ito pala yung pinapakita niya, kaya niya pinaupo tong mama na to. Ayun. Kaya kapit lang mga pare, laban lang tayo. Wala tayong magagawa. Basta ang mahalaga is nasa tama tayo. Huwag tayong bumaliko dun sa mga kagaya ng iba na ito. Alam niyo na yun. Pag binigyan ka na, ito balikuin mo to. Mahirap balikuin yung tama, tandaan niyo yan. Or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, tinawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone, di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Walking dead talaga kasi alam nyo kung bakit. Alam niyo kung bakit? Hindi nga makapagsalita ng maayos, talagang parang zombie na yan. Di ba ninintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginiitri ni Ms. Duterte na ramdam na mayorya ng mga Pilipino ang inustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas sa presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. Ayun. Tama to. Pag punong-puno ka nga naman ng kapangyarihan lumalaki na yung ulo mo. Pag punong-puno ka na ng kapangyarihan, wala na talaga. Wala ka nang iisipin kundi yung sarili mo. Sila na lang. Kapangyarihan na lang nila ang gusto nilang mangyari. Sabi nga ni Madam, kayamanan, kapangyarihan, nasa kanila na lahat. Ang iisipin mo talaga, kahit tama ka. No. Now, he doesn't understand that. Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Tiwala naman si Ms. Duterte na hindi pa babayaan na may kapal. Grabe yung utak nito ni Madam, no? Biruin mo naman. Iba talaga ang utak ng mga Duterte. Biruin mo, 83 na to, maano pa yung memorya, malawak pa. Samantalang ako, makakalimutin na. Ang layo talaga, iba talaga utak ng mga Duterte, kaya palakpakan natin yun. Hoy Marcos, mahiya ka naman, oh. 83 na to, mas maayos pa magsalita sa'yo to. Hindi bulol-bulol, dire-diretso, ikaw bulol-bulol ka naman. Para kang bulol. Babasahin mo na nga lang Ang kanyang kapatid sa loob ng ICC. Ipinagdarasal naman ni Ms. Duterte na patuloy siyang bigyan ng dakilang lumikha ng proteksyon dahil sa kanyang paglantad. Batid kasi nito na hinahabol o binabalikan ng pamahalaan ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Marcos Jr. sa pamilya nito at maging sa malalapit na kaalyado. Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa mo yan. Just like human law. Galing. Karma is just the fulfillment of the law. Karma actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow, you shall reap. Ayun. Para sa Diyos, Galing. sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SM9 News. Based on Bible yung mga kataga ni Madam. Talagang
wala akong masabi dito kay Madam kasi ang lawak talaga ng utak niya talagang maiintindihan mo kung kahit English maiintindihan mo mahirap pa tayo makaintindi ng English pero gets natin. Maintindihan mo talaga itong si Marcos sinusulat niya na ay binabasa niya na nga lang wala pa talaga. Madam, Walking Dead talaga yan kasi tignan mo naman. 'Di ba? Parang may nag-uutos na lang. 'Di ba kasi pag zombie, hindi niya na alam yung ginagawa niya. Lakad na lang siya ng lakad, salita na lang siya. Ang zombie kasi wala nang utak Kaya yan siguro. Anyway, hanggang dito na lang tong video natin and gusto kong kunin tong time na to para sa inyo pakilala sa inyo si Pastor Kibuloy. Alam ko yung iba dito medyo tataas ang kilay dahil nga si Pastor Kibuloy alam nyo bang yung kaso ni Pastor Kibuloy dismiss na sa Amerika, ginagamit lang yan dito para sirain kasi nga naman itong si Pastor Kibuloy maraming resources na makakatulong sa PDP at kay Pangulong Duterte, especially kay VP Sara Duterte sa pagtakbo sa 2028. Ngayon, talagang sisirain nila tong mama na to para nga naman magmukhang makulong. Ayan, ang ginawa nila, 'di ba? Para hindi magamit yung mga resources para tumulong sa mga gaya ni VP Sara. Pero hindi nyo alam, itong mama na to matagal lang tumutulong. Matagal na itong, hindi ako kasali sa relihiyon, hindi ako kasali sa KOJC Ito, actually medyo naano pa nga tayo dito nung mga panahon na nagtataka tayo, bakit ganito itong nagsalita bakit yung sabi niyang at the appointed son of God, may iba palang ibig sabihin yun. So, ang nangyari dito is yung kumbaga ginagawa nilang yurakan yung itsura ng isang tao para masira talaga masira sa public. Ganun lang style ngayon para matalo ka o hindi ka makagalaw, sisirain ka talaga nila. Syempre ang mga tao maniniwala lalo na pag ang nagsabi mga mainstream media natin. Kaya alam nyo, yung mga mainstream media, huwag kayong basta-basta. Ito lang masasabi ko matuto kayong magsaliksik para hindi tayo magmukhang mangmang sa mga nangyayari. Kasi pag naniwala lang tayo ng naniwala, walang mangyayari talaga. 'Di ba? Maniniwala ka lang doon, hindi mo naman alam na mali pala yung nilalatag sa'yo. Sa akin, wag rin kayo maniwala sa akin. I-research nyo rin. Mag-research din kayo sa sarili nyo. Wag lang kayong umasa sa mga sabi-sabi. Wag tayong basta maniwala sa sabi-sabi para hindi tayo maging mangmang sa huli. Diba? Yun lang yun. Yun lang ang tanging solusyon dyan. Marami naman tayong paraan May mga nakalapag naman din dyan sa Google. Meron pa sa YouTube, pwedeng i-search. So, yun yung gawin natin. Wag lang tayong basta-basta, dahil sinabi nito, dahil sinabi ng sikat, dahil sinabi niyan. Hindi dapat gano'n. Dapat matuto tayo. Kasi sa panahon ngayon, dinadala na tayo sa mga, nilalayo tayo dun sa mga dapat nating malaman. Babalikuin nila para magmukhang pangit yung mga Kagaya ito ni Pastor Kibuloy. Kinulong nila, wala pa namang wala pa namang conviction. 'Di ba? Pinris nila yung wala pa namang conviction. O kinulong nila yung mama. Tapos syempre bilang ginawa sa kanya, pinulitika siya ng pinulitika, tatakbo siya ngayon bilang senador. Ngayon, ano bang nitong mama na to? Ano bang may pagmamalaki nitong mama na to? Unang-una kay OJC. Nakita nyo naman yung kingdom. Grabe. Ito sa picture ko pa lang nakikita pero sobrang ganda na. Paano pa kaya sa personal 'yun?
Pero may isang private sabihin na nating church, private na gawa yun, yung mga ganong bagay, yung mga ganong lugar, ganong kaganda, tumutulong sa bayan nang hindi natin alam dahil hindi naman epal, hindi naman pinagmamalaki. Ang mahalaga kasi sa kanila, tumulong sila, nakikita ng Diyos, ayun ang mahalaga sa kanila. Hindi nila piniplease ang tao. Ganun yun. Tumulong ka, kahit hindi nakikita, may Diyos namang nakakita. Kaya yun ang nakakatuwa sa KOJC. Biruin mo, tsaka kay Pastor Kibuloy, biruin mo, tumutulong siya sa mga nasalanta ng bagyo. Wala tayong alam. Pero yung mga politiko na yan, pagkatas ng bagyo pupunta doon, helicopter. Anong gagawin? Titingin-tingin lang. Tapos yung pinapamigay nila, may pangalan nila. Ito dahil to galing sa akin to. Ito para sa inyo yan. Kung tutuusin, pera nila yun. Pera ng taong bayan, yung binigay na yun, na itutulong mo sa kanila. Pinahawak lang sa inyo yan. Hindi nyo yan pera. Kaya huwag nyo lagyan ng pangalan o mga mukha ninyo. So, yun yung mga bagay na hindi natin alam. Talagang sinisira nila tong si Pastor. Alam nyo, yung ibang senador, yung kagaya nga na sinabi ko kagabi sa SMN, yung ibang senador dyan, matagal na yan. Wala pang nagagawa. Pero binoboto pa rin natin. So, this time naman, lagay tayo ng senador na kahit mga bago. Kagaya niya yung basta mga nasa PDP, halos bago yung iba dyan. Ang medyo lang dyan, si Senator Bongo, may nagawa naman yan. Si Senator Bato, may nagawa naman yan. Pero yung iba dyan, medyo bago lang sa sa pagtakbo bilang senador. Yung mga yan, malaki talaga ang matutulong yan. Kaya tsaka, mga matatalino yung mga yan, mga abogado nga halos yung iba dyan . Diba? Doon pa lang ito si Pastor Kibuloy. Anong nito? Anong may pagmamalaki? Unang-una KOJC, yung Kingdom. Tapos best friend pa ni Pangulong Duterte. Tumutulong pa sa mga Ayaw nga nilang ipalabas yun . Ayaw nga nilang ipasabi yun . Hindi lang kailangan lang malaman para masira yung mga sinasabi ng mga paninira nitong mga to . Wala kasi malakas, kung tutusin, malakas si Pastor Kibuloy . Malakas. Kaya ang ginagawa talaga nila, sinisira nila, talagang dinidikdik nila o ginigipit nila para nga namang hindi manalo. Ganyan ang style ng mga yan. Pag malakas ka, gigipitin ka. Paano ka naman mananalo kung gigipitin ka? Hawak nilang makinarya ngayon . Di ba? Yan ang unang-una nyong gawin. Mag-research. I-research nyo. I-research nyo si Pastor Kibuloy. Makikita nyo yung mga nagawa niya. Hindi lang dito sa hindi lang sa yung mga nagawa niya doon sa mga member niya, kundi nagawa niya sa Pilipinas. Hindi, wag kayong maniwala doon sa mga sinasabi lang na na-rapist daw, nag-abuso daw. Ano nangyari hanggang ngayon? Wala. Pagkatapos siyang yung babuyin ano na nangyari? Wala na. Asan na yung issue? 'Di ba? So nakikita natin dito na doon lang sa style na yun, ginagawa talaga nilang bababuyin ka lang talaga sa public para humina ka. Ganun lang yun. Ay, nako. Ganun lang talaga yung style niya mga yan. Tignan mo to. Yung yung sa yung mga GAA nga, tsaka yung bahay kami, nawala na rin yung issue kasi nagbigay sila ng bagong issue. Tapos, ito pa ang malupit. Nagka 3-star ang animal. So talaga namang dito natin makikita yan si Torre talagang inutusan. Kasi biruin mo, mali na nga yung ginawa mo, bibigyan ka pa ng ng 3-star. Baliw ka ba? Kung ako presidente niya, pakulong ko yan .
Diba? Tanggalin ko sa serbisyo yan. Animal na yan. Pero hindi, dahil nga sa inuto siguro, di umano ni Marcos, kaya siya, ito na yung reward niya. Palakpakan. Ganon ang gobyerno ngayon. Pag gumawa ka ng mali, aangat ka. O, isang star na lang, PNP chief na siya. Ano kaya ang sunod niyang gagawin? Anyway mga pare, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo mamaya. SMNI. Ang gugulo na naman ako doon. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat.